Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John, chapter 10, verses 10 to 11. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. The Good Shepherd. Kailangan maintindihan po natin kung paano po mamuhay. Sa goodness ng Panginoon. At dito po pinapakilala ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili bilang the Good Shepherd. At bilang mabuting pastol ay kanya pong responsibilidad na i-provide, i-guide, i-protect yung kanya pong mga tupa. So, figuratively, ang tinutukoy pong mga tupa dyan ay yung mga nananalig sa Kanya. Kaya ang ibinibigay niya po sa atin ay yung pong buhay na walang hanggan. Sabi po sa John chapter 10, verses 27 hanggang 29. Sabi rito, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. So dito mapapansin niyo po, ang binigay po sa atin ng Panginoong Hesus nung tayo nanalig sa Kanya, buhay na walang hanggan. Ika nga po, meron talaga tayong eternal security. Pag sinabi pong eternal security, buhay na walang hanggan, walang makakaagaw po sa atin, sa Kanya, sa Panginoong Hesus, sa Kanyang kamay, at sa kamay ng Ama. So, ganun po tayo iniingatan ng Diyos. Ang question na lang ay kung talaga bang ikaw ay nanalig kay Jesus. Ikaw ba talaga yung tupa na sinasabi rito na nakikinig sa Diyos at naniwala o nakakilala sa Panginoong Jesus, Kaya dito po mahalaga maintindihan natin, kumbaga yan po ang ginawa ng Panginoong Jesus, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At dun sa John chapter 10 verse 10 binabanggit na binigyan niya tayo ng isang buhay na ganap at masagana, kasiya-siya. At ang kaaway po, ang diablo, baliktad po ang ninanais niya sa buhay natin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So yun po ang description ng trabaho ng diablo, to steal, to kill, and destroy. Kaya wag po kayong makukonfuse, kasi si Jesus po ay mabuti. Ano ba ang kaugnayan nito? Sa pag-aaral natin. Kasi po, sabi ng Panginoong Hesus, kung naalala nyo po, nasa John chapter 5, verse 19, ang sabi niya, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kaya kahapon pinag-aralan natin, mabuti ang ating Diyos, ang ating Ama sa langit. Kaya ang sabi rito, ang Panginoon, ginagawa niya lamang po kung ano ang ginagawa ng Ama sa langit. Kaya ang perfect will po ng Diyos sa buhay ng tao, makikita po natin sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Kaya sa John chapter 4 verse 34 sabi niya, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and finish His work. Kaya kung ano po yung nakita niyong ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa, yun po ang kalooban ng Ama sa langit. Kung nabasa po natin sa Biblia na siya'y nagpapagaling, nagbabago ng buhay, nagpapatawad, nagliligtas, yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga tinawag siyang Good Shepherd. Ang Panginoong Hesus ay mabuti. Katulad ng ating Ama na mabuti na nasa langit. Ngayon, bakit ko po pinapaliwanag maigi yan? Kasi kung naalala niyo po, sa Psalm 23 verse 6, may binabanggit si King David, na patungkol po rito. Sabi, surely goodness and love will follow me
all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So binabanggit po dito ni David, na surely goodness and love will follow me all the days of my life. Sabi dito, surely, meron siyang assurance, na yung buhay niya ngayon, na pinagkatiwala niya sa Diyos ay pangangalagaan ng Diyos. Kasi sabi sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Kita po ninyo, ito po ay prophecy ng buhay ng mga believers. Pwede nating sabihin ito, sa buhay na ito, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos all the days of our lives. Ika nga po, kaya mapapansin niyo po sa Psalm 37, verse 3, ang sabi po, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Yun ang gusto ng Diyos. Na mabuhay po tayo ng ligtas, safe. Hindi lamang po sa mga problema ng buhay, kundi maranasan natin yung totoong pagliligtas niya. At sabi sa Psalm 27 verse 13, I am still confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. So dito, binabanggit din po, pwede nating maranasan yung goodness ng Panginoon dito sa buhay na ito. Sabi sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. So dito, pinapaalalahanan tayo na pwede natin angkinin sa ating buhay yung goodness ng Panginoon. Kaya kapatid, ibang-iba po ang buhay ng mga tao nanalig sa Panginoong Jesus. Kasi dati po tayong napalayo sa Diyos, nahiwalay. Dati po tayo na namumuhay under judgment. At nararanasan natin yung lahat ng mga bagay na pagpapahirap na ginagawa ng dyablo. Pero nung tayo po'y napabilang na sa Panginoong Jesus, nararanasan na po natin yung tunay na buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 25, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Meron na pong tagapag-alaga ng ating buhay. Walang iba po kundi ang ating mabuting pastol, ang Panginoong Jesus. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan po tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.